fresh from his UAE trip, President Bongbong Marcos visited Cebu today. And for the details, we have News 5's John Aroa. John, ano ang ginawa ng presidente dyan? Lord, Denise, mayong hapon. Isang makasaysayang yugto sa shipbuilding industry ng Pilipinas ang nasaksihan sa Cebu. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naming ceremony ng isang methanol fueled vessel sa isang shipyard sa Balamban, Cebu. Ang naming ceremony ay isang matagal ng tradisyon sa maritime industry kung saan opisyal na binibigyan ng pangalan ang isang bagong barko bilang simbolo ng simula ng paglalayag at panalangin para sa swerte at kaligtasan ng barko at mga tripulante. Ang naturang barko ay isang napakalaking cargo vessel na kayang magdala ng 81,200 na tonelada at pinapatakbo gamit ang mas malinis na gasolinang methanol bukod sa karaniwang fuel. Isa ito makasaysayang milestone, Lord at saka Denise, sa Pilipinas at lalong-lalo na sa Cebu bilang nangunguna sa shipbuilding sa bansa at bilang leader sa makabago at sustainable na paggawa ng barko sa buong mundo. Ang pinagsinayang barko ang kauna-unahang Kamsar Max Bulk Carrier sa buong mundo na may methanol dual fuel system. At ito rin ang unang ganitong uri ng barko na naitayo at pinangalanan dito sa Pilipinas. Inaasahang makakabawas ng malaki carbon at toxic emission mula sa maritime industry ang nasabing teknolohiya para sa mas malinis, mas responsable at mas modernong shipping operations. Bukod sa pag-iisang environmental breakthrough, sumasalamin dito sa pag-unlad o patuloy na pag-unlad ng shipbuilding industry sa Cebu, kung saan libo-libong manggagawang Pilipino ang nakikinabang at nagpapakita ng kanilang husay at kakayahang makipagsabay sa pandaigdigang antas o world class. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na ang tagumpay na ito ay patunay ng Filipino excellence, innovation at mahalagang ambag ng Pilipinas sa paghubog ng mas malinis at mas modernong kinabukasan ng global shipping industry. Sa kanyang talumpati, humingi rin ang Pangulo ng 1 minuto ng katahimikan para ipagdasal ang mga biktima ng pagguho ng gabundok na basura sa landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Ikinalulungkot daw ng Pangulo at nagdadalamati siya sa nangyari. Nangako rin ang Pangulo ng tulong para sa mga biktima ng trahedya, transparency at accountability sa nangyari. Si Cebu Governor Pam Bariccuato naman, Lord at saka Denise, nagpapasalamat sa Pangulo dahil sa suporta na ibinigay nito sa mga Cebuano. Anya, naiyak rin daw siya nung binigyan ng 1 minutong katahimikan sa pagtitipon para sa mga biktima ng landslide sa landfill sa Barangay Binaliw. Lord, sa uling tala ng Cebu City Disaster Reduction Management Office, umakit na sa 22 ang mga nasawi sa trahedya, 14 pa ang mga nawawala at 18 ang mga nasa ospital. Nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad sa gumuhong landfill. Lord at saka Denise. Alright, daghang salamat ang News 5 correspondent John Aroa reporting to us from Cebu.